Hey, are you okay? Nag-aalala niyang tanong dito. Oo, ayos na ako. Nga pala, ikaw ba yung nagluto ng mga pagkain sa counter? Yap, kinain mo ba? Claire smiled. Oo, gutom kasi ako nang magising ako. Maraming salamat pala, Juan Miguel. May I ask you a question? Go. May nangyari ba sa atin kagabi? Ginalaw mo ba ako? What? Of course not. Nothing happened to us. Bakit mo na itanong? Wala lang. Bakit sa lahat ng pwedeng tulugan? Bakit sa kama ko pa? She asked. I'm so sleepy. Hindi ba pinapauwi na kita para sa sarili mong kwarto ikaw matulog? Pero ang tigas ng ulo mo. Alam mo, dapat hindi tayo umaakto ng ganito. Bakit? Para kasing may relasyon tayo eh. Bakit? Wala ba? Ano? Wala. Wala nga pala. May lagnat ka pa ba? Wala na. Salamat dahil inalagaan mo ako. It's just nothing, Claire. Kailangan mo ng tulong. Kaya ginawa ko yun. Kaya tinulungan kita. Hindi yun malaking utang na loob sa akin, ha? Mirena? Kahapon? Tinawag mo ako niyan. Anong ibang ibig sabihin niyan, Juan Miguel? Just search it, Mirena. At tumalikod na siya na may ngiti sa mga labi. Tinawag pa siya ni Claire pero imbes na pansinin, nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Akmang maglalakad na si Claire paakyat sa itaas nang bigla niyang naramdaman na masusuka siya. She immediately ran to the bathroom. Nang makarating siya ay sumuka siya sa lababo. Sinuka niya ang kinain niya kanina. Marami-rami rin yun. Nang matapos ay nagmumog na siya ng tubig at hinayaan niyang nakabukas ang gripo para malinis ang suka niya. After all, nanghihina siyang lumabas sa banyo. Oh, what happened to her? She vomited because of what? Because of her sex? Sa tingin niya, hindi yun ang dahilan dahil maayos na siya ngayon ah. Hindi na siya nilalagnat. It's a word. Dinako niya ang kusina at lumagok ng isang basong tubig dahil literal na nanghina talaga siya. Sa tulong nito, bahagyang bumalik ang lakas niya. Claire, where are you? Natigilan na lang siya nang marinig yun. Nang bumaling siya sa pinto, nakita niya sina Paulina at Danilo. Hey, I'm here. Kinawayan niya ang mga ito at nilapitan din kapagkuhan. What are you doing here? At bakit kayo bihis? Taka niya pang tanong. Bihis na bihis ang dalawa at may dala pang mga bag. Claire, mauuna na kami sa Manila. Ani, Paulina. Sandali, hindi ba't 1 week ang bakasyon nyo dito? Claire, Sir Anderson called us yesterday. Pinababalik na niya kami sa Manila dahil kailangan na namin magtrabaho. Hindi naman kami tumanggi ni Paulina because we both know his attitude. What? Ang bilis naman yata. Kung 1 week dapat, 1 week. Parang 3 araw pa lang kayo rito eh. Wala na kaming magagawa. Claire, hinihintay na niya kami ngayon. So paano ba yan? Aalis na kami, okay? Paulina hugged her as well as Danilo. Sige, mag-ingat kayo ha. At saka wag nyo na sanang banggiti kay Tito Jared na nandito ako. Pinagkakatiwalaan ko kayong dalawa. Ha? Please, don't say anything about me. Makakaasa ka, Claire. Ikaw ang mag-ingat dito. Sayang lang, kung pwede nga lang magtagal, edi ginawa na namin. Pero boss yun eh. Saad ni Paulina habang may kalungkutan sa mukha. Tumango lang siya. Muli silang nagbeso, kalaunan ay umalis na rin ang dalawa. Pinagmasdan pa ni Claire ang pag-alis ng dalawa. Sakay ang mga ito ng yate. Nang kumaway ang mga ito, ay kinawayan din niya pabalik. Malalim na napapabuntong hininga na lang si Claire saka pumasok na sa loob. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng kalungkutan. Gusto na niyang sumama sa dalawa pero hindi niya pa nalalaman kung sino ang kumuha ng virginity niya. Her goal is, before she left this island, she needs to know first who took her precious property. Pero naisip ni Claire, paano niya malalaman kung sino ang kumuha ng bataan niya kung wala siyang ginagawang aksyon?
Nasampal niya ang sarili. Ang tanga niya pala, pero ano bang aksyon ang kailangan niyang gawin para malaman lang kung sino ang kumuha ng virginity niya? Sinubukan niyang mag-isip, pero wala siyang maisip. Annoying Claire went to her room to sleep again. Ayun na naman ang ginawa niya simula nang mapunta siya rito. Akala niya mai-enjoy niya ang pagpunta niya rito, pero hindi naman pala. Biglang naisip ni Claire si Juan Miguel. Juan Miguel is such a sweet man. Sinabi nito na ito ang nagluto ng kinakain niya kanina, mga pagkain kanina. Swerte ang magiging asawa ni Juan Miguel kung siya ang tatanungin. Juan Miguel is an ideal man. Nandito na ang lahat sa kanya. At halos perpekto ito. He's hot, he's handsome, and he has a perfect curve of body na sadyang pagtitilian ng mga kababaihan. Yung balat nito, bumagay sa kagwapuhan nito. Moreno si Juan Miguel kung tutuusin, kaya masasabi niyang perpekto ito. At marahil ay ito rin ang dahilan kaya siya nagising. Nagising siya dahil sa malakas na tunog ng cellphone niya. She's about to sleep when she thinks something. Yung tawag sa kanya ni Juan Miguel, he kept calling her Mariana. That's new to her. Kaya naman kinuha ang cellphone niya at sinisearch niya kung ano ang Mariana. What is Mariana? The words Mariana means my queen. Usually a guy would use this word when speaking nicely or romantically to a girl or lady. If she is the most important person in your life, then you would easily call her Mariana. Napamaang si Claire ng mga sandaling matapos niyang basahin yun. If she is the most important person in your life, then you would easily call her Mariana. It means importante siya kay Juan Miguel. But how? Tapos may queen pala ang English ng Mariana. Ang salita pa lang na yan ay Spanish. Bakit siya naging queen ni Juan Miguel? Sa pagkakaalam niya, hindi niya ito ginayuma. Kailangan niyang tanungin ito para kasing may mali. Doon na lang sa ginagawa nito ngayon, masasabi na niyang may mali. Kung ano yun, ayun ay kay Juan Miguel lamang niya malalaman. Mabilis na lumipas ang mga araw. Bawat umaga, palaging nagsusuka si Claire. Kahit kagigising niya lang, lababo agad ang hinahanap niya. Ano bang nangyayari sa kanya? Wala naman siyang sakit para magsuka. Isa pang napapansin niya ay puro laway lang ang sinusuka niya. Shit, Claire, what happened to you? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa sariling refleksyon. Naiinis siyang lumabas ng banyo at sakto namang tumunog ang cellphone niya sa counter. Nagtataka niyang nilapitan yun at tiningnan ang caller. Shit, it's her mother. Kinakabahan na si Claire. Naalala niya na nangako siya rito na uuwi siya within this week. Pero lumipas na. Hindi man niya nakikita ang mami niya ngayon pero alam niyang galit na ito. Walang pagpipilian si Claire. Lumunok muna siya bago sinagot ang tawag. Hello, ma'am. Ginagalit mo talaga ako, Claire? How could you do this to us? You promised us you will be here this week. Pero ano? We've been waiting for you, Claire. Wala ka bang balak na umuwi? Nanggagalaiting wika ng mami niya sa kabilang linya. I'm so sorry, ma. Sorry? Yan lang ang masasabi mo. Sobra na kaming naapektuhan ng daddy mo sa hindi mo pag-uwi rito. Napabayaan na namin ang negosyo namin dahil lang sa'yo. Utang na loob, Claire. Umuwi ka na. Alalang-alala na kami sa'yo, anak. Please lang, umuwi ka na. At narinig niyang umiiyak ang mami niya. Napalunok si Claire at hindi mapigilang maluha. Sorry, mami. Hindi ko pa talaga alam kung kailan ako makakauwi. I'm scared. You scared, ha? Anong kinakatakot mo? Ma'am, hindi pa ngayon ang panahon para malaman mo. You will know soon. I'm so sorry po. At pinatay na niya ang tawag. Ibinaba niya ang cellphone sa counter sa kamahinang umiiyak. Dumausdos pababa si Claire hanggang sa mapaupo na lang siya sa sahig. Pakiramdam niya'y napakalaking problema ang nagawa niya. Kung tutuusin, dapat nga siyang lumapit sa mga magulang niya dahil ito lang ang makakatulong sa kanya.
But she's scared na baka dumating ang panahon na palayasin siya nito dahil sa nagawa niya. Her parents knew that she's protecting her virginity, kaya magagalit ang mga ito kapag may nakauna na noon, lalo pat hindi niya kilala ang kumuha. Nangako siya sa sarili niya na gagawin niyang lahat. Malaman lang niya kung sino kumuha ng iningat-ingatan niya. Tumahan siya sa pag-iyak, and for the second time, her mother called again. Imbis na sagutin, pinatay na lang niya ang cellphone at lumabas ng cabin niya. Pupuntahan niya si Juan Miguel dahil makakatulong ito sa kanya. Ito ang may-ari ng isla at baka gawin niya ang gusto niya. Ganun ulit, walang tao sa labas, kaya nakapasok siya sa loob. Pero saktong pagakbang niya, nakita niya si Cruz na pababa. Nang makita siya nito, bumakas ang gulat sa mukha nito dahil dali-dali itong bumaba at nilapitan siya. "Oh, what are you doing here, Claire? Nasaan si Juan Miguel? Nasa kwarto niya? Anong sadya mo?" Para na namang aligaga ito. "I need to talk to him. Pwede naman siguro akong pumunta sa kwarto niya, di ba?" "Pwede naman, kaso may ginagawa siya." "Anong ginagawa niya?" It's like nauutal na pupuntahan ko na lang siya. You don't need to explain, Cross." But nilampasan niya ito at naglakad na paakyat. Sinuway pa siya nito pero hindi niya pinakinggan. Nagpatuloy lang siya hanggang sa makarating na siya sa ikalawang palapag ng bahay. Kaagad niyang dinako ang kwarto ni Juan Miguel at pikit matang itinulak ang pinto. Ngunit gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita si Juan Miguel na may ginagawang kung ano. Nakahiga ito sa kama tapos nagsasarili dahil sa gulat. Malakas niyang sinaraduhan ang pinto. "Pa, Claire, is that you?" Sinapo niyang dibdib niya at sunod-sunod na napalunok. Hindi niya magawang makaimik dahil sa nasaksihan ngayon. Ngayon lang. Did she really see Juan Miguel? Oh God, hindi na naman siya inosente pero bakit parang nandidira siya? Shit! Maya-maya pa'y nakita niya si Cruz sa may hagdan. Nakatingin ito sa kanya. Kalaunan ay sunod-sunod na umiling. Bumaba rin naman ito kaagad. "Ikaw ba yan, Claire?" Naramdaman niyang bubukas ang pinto. Dahan-dahan siyang tumingin doon at nakita niya si Juan Miguel. Pawisan ito pero sa pagkakataong yun ay nakaroba na ito. Ibinaba niyang tingin at nakita niyang bakat ang ari nito. Shit, it's so big. Lalo pang lumaki ng tumigas kahit sa roba, bakat. She could see the tip of his dick. Muli siyang napalunok sa kanag-angat ng mukha rito. Ako nga, Juan Miguel," nakangiwin niyang sagot. "What are you doing here?" Pwede bang kapag ginagawa mo yan, pwede bang sa bathroom or you can do it in your room, but make sure the door is locked." "I'm so sorry, nawala sa isip ko." "Okay, but I came here to ask for some help, Juan Miguel. Desidido na akong malaman kung sino ang kumuha ng virginity ko. Kailangan kong makausap, makita at makilala siya. Hindi ko hayaan na ganito na lang na walang nangyayari. Favor sana, pwede bang mahingi ang clip ng video ng CCTV na nakuhanan doon sa Paradise Night, sa Wild Night? I need to know it, Juan Miguel." "Oh, Juan Miguel," natigilan na lamang si Claire. It sounds familiar. Parang sinabi na niya yun pero hindi niya alam kung kailan. "Juan Miguel, what is it?" But she is sure that she already said that word. "What do you mean, Juan Miguel?" "Ganito, I will talk to CCTV team and I will let you know, okay?" "Okay, thank you, Juan Miguel." Then she hugged Juan Miguel to show her gratitude. "You're welcome, Claire." Nanlaki na lamang ang mga mata niya. Nang dumikit sa hita niya ang ari nito, dali-dali siyang lumayo rito. Nagpaalam na siya at agad na lumabas ng bahay nito dahil sa hiya. Nang makalabas, napagdesisyonan niyang pumunta sa restaurant para magkape dahil pakiramdam niya'y masusuka na naman siya. Ang hindi alam ni Claire, si Juan Miguel at ang kumuha ng virginity niya. That man
Juan Miguel talks Claire virginity on wild night. Like she took the throne. Hindi siya bagay. Bigla na lang siyang natigilan nang marinig yun. Nanlalaki ang mga matang bumaling siya sa pinanggagalingan ng boses at mula sa malapit, nakita niya ang grupo ni Alexa na nag-uumpukan ng 5. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mga ito. What did you say, Alexa? Sabay-sabay na napalingon ang mga ito at bumakas agad ang gulat sa mukha ng mga ito nang makita siya. OMG, Alexa. Claire, what are you doing here? Tanong sa kanya ni Alexa. Tumayo ito kasama ang 4 at lumapit sa kanya. Anong sinasabi mo, Alexa? Totoo ba yun? Tila hindi makapaniwala niyang tanong dito. Oo, Alexa, don't repeat it again. Putol ni Jane rito. No, Jane, ito na ang oras para malaman ng babaeng ito ang katotohanan. Gusto mo bang marinig ulit ang sinasabi ko? If so, then, here it is. Oo, si Juan Miguel ang kumuha ng virginity mo. Bakit namin alam? Kasi ikaw lang naman ang babaeng ginalaw niya nung wild night. Oo, ikaw yun. I'm telling you the truth, Claire. Si Juan Miguel ang kumuha ng virginity mo. Lalo pa siyang napamaang nang marinig muli yun sa bibig ni Alexa. Hindi siya bingi. Narinig niya mga ito ng tama. Pero totoo kaya ito na si Juan Miguel ang kumuha ng virginity niya? Juan Miguel became good at her. Oo, minsan na niyang naisip na ito ang kumuha ng pagkababae niya. But when she asked her, he refused. You're just kidding, Alexa. You're just making a story. Gusto mo lang gumawa ng gulo at awayin ko si Juan Miguel. Ako nagbibiro? Mukha ba akong nakipagbiroan sa'yo, Claire? Alam naming lahat na si Juan Miguel ang gumalaw sa'yo. Nandun kami lahat nung wild night. Kinuha ka ni Juan Miguel at dinala ka sa bahay niya. At hindi mo ba napansin na noong isang umaga na sinugod kita? Hindi ba't sabi ko inagaw mong trono ko? Think this, Claire. This past few weeks, I always became the Miss Wilder. Kaya nagagalaw ako ni Juan Miguel. At ayon, tinutukoy kong trono ko. Yun. Alam mo yan, hindi ako gagawa ng kwento dahil nagsasabi ako ng totoo. Oo, nagsiselos ako dahil magkasama kayo minsan. Pero yung sinasabi ko, katotohanan yun. I just spilled the tea. Hindi na namalaya ni Claire na unti-unti nang tumutulo ang luha sa mga mata niya. Si Juan Miguel, ang lalaking tumulong sa kanya, ang may gawa ng lahat ng ito. Nagkamali siya ng pagkakakilala rito. Bakit sa lahat? Bakit siya pang kailangan galawin? Tapos, naalala niya yung sinasabi ni Juan Miguel kanina, yung JM, tila lahat ay naalala na ni Claire. Naalala na niya ang nangyari nung gabing nawala ang bataan niya at isa sa mga salitang binitawan niya ang salitang JM na pinaikli lang sa pangalan ni Juan Miguel. Naalala niya na yun ang pangalang binanggit nito sa kanya. Naalala rin niya ngayon kung gaano siya nabaliw ni Juan Miguel. Si Juan Miguel talaga yun. Napakasinungaling niya. Hindi ito dapat pagkatiwalaan pa. Dahil sa galit, bumalik siya sa bahay ni Juan Miguel. Naikuyom ang mga palad niyang pumasok sa loob at dali-daling umakyat sa hagdan. Nang makarating, kaagad siyang nagpatiuna sa kwarto nito. Malakas siyang unyang tinulak ang pinto at walang ano-ano'y pumasok. Luhaan pa rin siya ngayon. Nakita niya si Juan Miguel na nakatayo habang nakatingin sa may labas ng bintana. Nilapitan niya ito at walang pagdadalawang isip na pinaghahampas ito gamit ang mga kamay. Hayop ka, Juan Miguel. Sinungaling kang lalaki. Paano mo nagawa sa akin, ha? Malaki ba ang kasalanan ko para galawin mo ako nang hindi ko alam? Ano kang klaseng tao? Umahagulol niyang litanya habang patuloy pa rin siya sa pananakit dito. Kaagad siyang sinuway ni Juan Miguel. Ano bang sinasabi mo, Claire? Hindi kita maintindihan. Hindi mo alam? Hindi mo ako maintindihan? Talaga ba, Juan Miguel? Dapat alam mo ang ginawa mo sa akin. Ano kaya ang gagawin ni Juan Miguel sa galit na si Claire? Ito po ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Please like, share, and subscribe.